EPP 4 AFA Term 1 Week 10. Ang pagtutuos ng kinita at tubo gamit ang manual na pagkukwenta o electronic spreadsheet tool. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa ang pagtutuos ng kinita at tubo gamit ang manual na pagkukwenta o electronic spreadsheet tool. Layunin. Maikling balik-aral. Para sa unang katanungan, naranasan mo na bang tumulong sa pagbebenta ng isang produkto? Ano ang iyong ginawa? Kung kumita ka sa pagbebenta, ano ang una mong gagawin sa perang iyong natanggap? Bakit? Bakit sa palagay mo mahalagang malaman kung magkano ang kinita at nagastos sa pagbebenta? Sa nakaraang aralin, natutuhan natin ang iba't ibang paraan ng pagbebenta ng mga poultry animals tulad ng manok, pato at pugo, pati na rin ang kanilang mga produkto gaya ng itlog, karne at balahibo. Ngayon naman ay pag-aaralan natin kung paano malalaman kung magkano ang ating kinita at tubo pagkatapos magbenta. Pero, ano nga ba ang kinita? Ang kinita ay ang lahat ng perang natanggap mula sa pagbebenta ng mga produkto. Halimbawa, nagbenta si Carlo ng 50 pirasong itlog. Halaga ng bawat itlog, 8 pesos. 50 times 8 pesos equals 400 pesos. Kinita, ito ay 400 pesos. Ibig sabihin, nakatanggap siya ng 400 pesos mula sa kanyang mga mamimili. Ano naman ang gastos? Ang gastos ay ang perang ginamit upang maalagaan at maibenta ang mga poultry animals at kanilang mga produkto. Mga halimbawa ng gastos: pagkain ng manok, tubig, bitamina o gamot, pagpapagawa ng kulungan, lalagyan ng itlog, pamasahe sa pagdadala ng produkto, iba pang kailangan sa pag-aalaga. Lahat ng ito ay kailangang isulat upang malaman kung magkano ang kabuang nagastos. Ano naman ang tubo? Ang tubo ay ang perang natitira pagkatapos ibawas ang lahat ng gastos sa kinita. Formula: tubo equals
kinita minus gastos. Para sa unang halimbawa, kinita 500 pesos. Gastos 300 pesos. 500 pesos minus 300 pesos equals 200 pesos. Ang tubo ay 200 pesos. Ibig sabihin, pagkatapos mabayaran ang lahat ng gastos, may natirang 200 pesos. Ito ay ang tubo. Pangalawang halimbawa, nagbenta si Ana ng mga itlog. Narito ang mga detalye. Kinita sa pagbebenta, 900 pesos. Pagkain, 450 pesos. Gamot, 100 pesos. Lalagyan, 50 pesos. Kabuang gastos, ito ay 600 pesos at ang tubo ay 300 pesos. Dalawang paraan ng pagtutuos. Una, ang manual na pagkukwenta. Ito ang pagkukwenta gamit ang papel, lapis, kwaderno, calculator. Mga hakbang. Unang hakbang, isulat ang lahat ng naibentang produkto. Ikalawang hakbang, kwentahin ang kabuuang kinita. Ikatlong hakbang, isulat ang lahat ng gastos. Ikaapat na hakbang, ibawas ang gastos sa kinita. Ikalimang hakbang, makukuha ang tubo. Halimbawa, kinita 700 pesos. Pagkain, 350 pesos. Vitamina, 100 pesos. Lalagyan, 50 pesos. Kabuang gastos, 500 pesos. 700 pesos minus 500 pesos equals 200 pesos. Ang magiging tubo ay ang 200 pesos. Pangalawa, electronic spreadsheet tool. Ang electronic spreadsheet tool ay isang programa sa computer, laptop, tablet o cellphone na ginagamit sa mabilis na pagkwenta. Mga halimbawa: Microsoft Excel, Google Sheets. Halimbawa, mas madali itong gamitin dahil mabilis nitong ipinapakita ang resulta. Bakit mahalaga ang pagtutuos ng kinita at tubo? Kapag marunong tayong magkwenta ng kinita at tubo, nalalaman natin kung kumikita ang ating negosyo. Nalalaman natin kung sapat ba ang kinita. Nakapag-iipon tayo ng pera. Naiiwasan ang labis na paggastos. Napagpaplanuhan kung paano palalakihin ang negosyo. Nakatutulong sa pamilya.
Sitwasyon. May alagang 80 manok ang pamilya ni Ben. Sa loob ng isang linggo ay nakapagbenta sila ng 150 pirasong itlog sa halagang 10 piso bawat isa. Kinita, 150 times 10 pesos equals 1,500 pesos. Mga gastos: pagkain, 700 pesos. Bitamina, 150 pesos. Tubig, 50 pesos. Lalagyan, 100 pesos. Kabuang gastos, 1,000 pesos. Ibig sabihin, matapos mabayaran ang lahat ng gastos, 500 pesos ang tunay na kinita ng pamilya. Tandaan! Kinita. Ito ay ang lahat ng perang natanggap mula sa pagbebenta. Gastos. Ito naman ang perang ginamit sa pag-aalaga at pagbebenta ng produkto. Tubo. Perang natitira pagkatapos ibawas ang gastos sa kinita. Maaaring gawin ang pagtutuos gamit ang manual na pagkukwenta o electronic spreadsheet tool. Ang dalawang paraang ito ay tumutulong upang maging maayos ang paghawak ng pera at mapalago ang isang maliit na negosyo. Gawain. Basahin at sagutin. Narito ang mga sagot. Pagsusulit. Paano to? Basahin ng mabuti ang bawat pangusap. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Una, ang kinita ay ang lahat ng perang natanggap mula sa pagbebenta ng mga produkto. Pangalawa, ang tubo ay ang perang natitira pagkatapos ibawas ang gastos sa kinita. Pangatlo, ang pagkain, bitamina at lalagyan ng itlog ay mga halimbawa ng gastos. Pang-apat, hindi kailangang isulat ang mga gastos sa isang maliit na negosyo. Pang-lima, maaaring gamitin ang papel, lapis, kwaderno at calculator sa manual na pagkukwenta. Pang-anim, ang Microsoft Excel at Google Sheets ay mga halimbawa ng electronic spreadsheet tool. Pang-pito, sa electronic spreadsheet, kailangang kwentahin ng mano-mano ang lahat ng bilang dahil hindi ito gumagamit ng mga formula. Pang-walo, mahalaga ang pagtutuos ng kinita at tubo upang malaman kung kumikita ang isang negosyo. Pang-siyam, kapag mas malaki ang gastos kaysa sa kinita, mas malaki ang magiging tubo. Pang-sampu, ang tamang pagtutuos ng kinita at tubo ay nakatutulong sa maayos na paghawak ng pera at pagpapalago ng maliit na negosyo. Mga tamang sagot.
Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang pagtutuos ng kinita at tubo gamit ang manual na pagkukwenta o electronic spreadsheet tool. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.